On this episode, we are talking about relationship, no? Bilang matagal-tagal na yung huling last ep natin about love. Mm. Bakit nga ba tayo or bakit nga ba may mga taong jowa-jowa, ganon? Or bakit may jowa or paano ba magka-jowa lahat ng Ay, mga questions? juwang-jowa. Oo. Ayan. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's cue in the intro. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up session na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan, Ditechiwara sa Bexes! The Mel! and Jonah Show. Happy Wednesday mga Bex. This is Mel. Happy New Year! This is Jonah, no? Happy New Year, Kong Hei Pat Chon. Wow. Fresh love breath. Or literal malapit na talaga mag-Happy New Year kasi we are in mid-year na tayo, mga Bex. Oo. Actually, lagpas na nga, Diyos ko. 2 months ahead for the half of the year. Ayan, kamusta Bex? Kamusta ang naging linggo mo in the past 2 weeks? Kerry naman, effect lang naman. Wala namang bago. Ganun-ganun pa din. Chill. Sundot-sundot ng Kerry naman. Ikaw, Bex, kamusta ka? Best in sundutan. And then, Oo. pero congratulations with the relaunch of your page, no, sa Ay, IG. Between Jobs. Ayan, ipopromote ko lang. Maganda yung maganda yung tiles and the contents. I love it, no? Na para bang nag-studio siya, pero balor lang talaga siya nagsushoot, mga Bex. Correct. Hindi kasi 'di ba na na elbow nga yung dati kong IG with 1K plus followers. Tapos yun. So, Nakaloka. Na-elbow yun? Kailan? kasabay nung na-elbow yung Baxters na page. Oh, so magkadikit siyang na-elbow. Tsaka yung FB Nakakaloka. rep ko. Sunod sabay-sabay siya. Ganyan. Ayan. Kung sino po yung nagsusumpa kay Mel, no? Kill yourself to death. Tsare. Anyway, so yun. Check Baka nyo si na lang. Billy. Tsare. Billy again. Na-report ka ni Billy. Tsare. No, Pero Bex. i-follow nyo po si Mel, no? Sa kanyang So, new page. Ibalik ang 1K followers, para makapag-live na din siya doon. Can you live simultaneously from TikTok and IG? I think you can. pwede yata, pwede. Pero kailangan mo ng PC setup or laptop. Oo, correct. Kaya yan mga Bex, huwag niyong kalimutan i-follow si Between Jobs sa mga gusto ng mga makeup hacks, fanatic ng mga drags, update and everything, no? Diyan kayo Actually. makapagchikahan kay Between. Sa TikTok din i-follow niyo na siya. Ayan, ako Correct. naman for the past week, ang daming nangyari sa buhay ko. So, Kaya pa ba? oo, palagi naman. Pero ang masasabi ko lang, no, sa mga curious about freelancing, it's never easy, no? Freelancing Totoo. work. Kasi may mga di naman sa may mga nag-i-inquire po sa akin on how to do things, no? Pero it's never easy. It looks easy, but it's never easy. Like, marami lang nag-assume na they are social media manager, they are VA, they are ganito, they are graphics design. But if you are a graphics design, then you should know how to manipulate the design like what Mel is doing. Now, you cannot say that you're a graphic designer when you are just relying to templates. Correct. You get it? Nagagets nyo ba mga Bex? I mean, pwede kayong gumagawa ng mga templates na yan, but you have to like someone na parang i-consult, okay ba to? Kung kaya mo ma-manipulate yun, then good for you, designer. Kasi meron namang option talaga to manipulate design in Canva, but sometimes they're just really relying on templates. Kaya when it comes to branding, yung talagang consistency ng design, wala na. So, I just want to say that it's never easy to do these things. You really have to like upskill yourself. You upskill your A game. Kasi halimbawa, if you want to be a VA, learn mo yung mga tasks like automation, learn mo how to utilize AI, not to the extent na si AI na lang gagawa for you. Dapat si AI ang mag-work for you. AI Correct. needs to be your agent, not you are the agent of AI. So that is my advice, no? And overall, sa mga nagtatanong about the life of doing side hustles, kasi I know it's been hard this past few months, lalo na nung naluklok si BBM and all this drama with the flood control, corruption, and everything, which kumbaga may problema na tayo noon pa, mas lumala ngayon. So I know everybody is looking for
some extra funds. Kasi nga, grabe talaga yung tax and everything. So, kung gusto nyong yung route na yan, make sure lang na make time to study and upskill. Yun lang ang ma-advise ko mga Bex, no? And again, thank you so much for, that's my little tangent for today. But thank you so much, no, for those listeners that have tuned into our episode from the previous one, no? Correct. Maraming salamat sa pakikinig sa mga rant namin at sa pagkilala kay Billy, no? Yan si Billy talaga. Kasi Billy talaga naging highlight ng episode na yon dahil nga tinawag niya kaming Bobonex, and that's okay. We ina-acknowledge namin yan. So thank you. And sa lahat ng patuloy na sumusuporta around the globe, wherever you are, thank you. Truly. And if you are watching now on YouTube, please subscribe ka na. Nandito ka na rin lang. Might as well. Pinto mo na yung subscribe button na yan. If you haven't yet. And of course, you can also listen to us on Spotify. Pero medyo 3 days advance lang sa YouTube talaga. 3 days late sa Correct. Spotify. And ayun. Go na ba tayo, Bex? O, tuloy-tuloy na natin to. And syempre for this episode, narinig nyo naman kanina sa aming intro, this is about relationships. So, very light yung topic today. It's not gonna be ranty, no? Like from the previous episode. Correct. Fun naman ngayon. Siguro may konting pait, no? Konting ampalaya, but you know, that's part of it. Ayan. Tuloy-tuloy na natin to, Bex. Unahin na Syempre, natin ang Baklita. Ang mga balita. mga balitang Vaklers. Ayan. Wash. Okay. Ito siguro yung isa sa mga pinag-usapan this week, no? Yung pag-attend ng dalawang members ng BTS sa concert ni Chris Brown sa Toronto. Toronto! Ayan. Ano bang meron doon, Bex? Kasi hindi ko nabalitaan tong BTS going to BTS. So, ayun, parang medyo naka-receive sila ng backlash. Kasi nga, Chris Brown is a known abuser and nalaman ko siya yung issue about this nung nag-story si Lea Salonga kasi she's a super army siya talaga. Kanina talaga siya. And then, nag-story siya na super disappointed siya. Although, walang context yung post niya, ang nakalagay lang doon, disappointed, so disappointed. Tapos, binasa ko sa ex, bakit anong pinagsasabi ni Madam? Tapos, yun nga, about na pala siya doon na, yun nga, kasi Chris Brown is a known abuser and hindi lang si Rihanna yung, parang meron siyang multiple victims and actually now, dapat, di ba, kukulong siya soon, dapat, parang ganyan. Di ba dapat sa France? Meron siyang, sa London. Tama ba? London or Paris? Sa Europe, no, meron siyang concert, but it will be, I think, postponed kasi nga may ongoing case, no? And he found guilty for doing such. This is from few years back na nangyari yung crime, hindi mo crime, but yung incident na yun. Crime. If you are convicted, you are a criminal. Let's not... That led to that point. Oo, that led to that point. Baka kasi magat yung mga fanatics. Okay, go. I for me deserve yung backlash. Knowing na karamihan ng fans nila ay young women. Parang it just sends the wrong message. Also parang may mga kasi hindi talaga ako fan ng BTS. I'm gonna admit. Parang sa mga nabasa ko, they were parang advocating for women's rights, against misogyny, mga ganun, which is good. Pero to attend an abuser's concert, it says a different message. Parang it contradicts the years na they are trying to advocate for women's rights. So, I don't know. Ikaw ba, what do you think? Ako naman, wala namang brighter side sa issue na to. But I think they should have been more sensitive. Well, they should always be sensitive about doing things kasi nga, the fact na they are celebrity na and they are known and marami talaga silang following, any action that they will do is open to scrutiny. It will always be like that. But for me, I think kaya sila umattend siguro dahil
fan sila ng music, fan sila ng talent, kasi nga 'di ba dancerist si Kuya, si Chris Brown. But they did not think about the ongoing issues of Chris Brown. Parang inisip lang nila, ay fanatics kami ng pagiging dancerist ni Kuya, ganyan, pagiging singeret, ganon. So I think yun lang yung nangibabaw sa kanila instead of thinking na what could be the impact of them attending the concert. Siguro kung talagang fanatic sila, I would say ano na lang, keep it to yourself, manood na lang kayo siguro somewhere private, wag na lang sana silang umattend kasi nga it could give a wrong message to the fans. Siguro hindi naman nila intention na ganun, no? But it's just so happened that they're really open for scrutiny. Kasi nga sikat sila eh. And marami nga silang following. So it would really give a wrong message. So Saka kasi, it was beyond attending it. Parang kasi sila, nasa gilid sila, pero parang VIP section siya. Tapos there are videos of them dancing. Tapos may video pa ng photo op nila after ng concert. Tapos parang sinabi pa nila, it's an honor to meet you. Mga ganun-ganun kay Neso. Mga ganun-ganun kay Neso. So, sana wala nang ganon, nanood lang. Okay, finish. it went beyond just attending. Parang ganun. Tapos, Ayun syempre, hindi mo maiiwasan yung mga fans trying to defend. Which is sad lang na yun nga yun yung danger nito eh. Young women na fans ng BTS are trying to defend an abuser. Na ang biktima, mga babae. That's when it gets dangerous. Kasi ibig sabihin, kahit yung mga babae, na mga batang babae, parang carry lang sa kanila. Basta ang importante, masaya yung idol nila. Parang ganun. Just, medyo lang talaga, iffy that yung situation. Yeah. Again, mali ng calculation ng team ng BTS. They should have parang made boundaries about it. Kung nalaman ng team, kung sino man yung team ng BTS, no, whoever it is, malam sa syempre, it's gonna be, whoever it is, they could have stopped it to happen. Like, it might, jeopardize your career for attending this. Dapat inisip nila yung magiging impact bago nila ginawa yun. Yun siguro dapat yung ginawa nila. Kasi nga, again, maraming ang following. And yes, we do not tolerate such kind like Chris Brown. And I do not tolerate Usher for supporting PDD. Okay? Ako sobrang girl, alam mo yan. Yeah. Alam mo yan. Sobrang fanatics ako ni Kuya, the song, the dance, and everything. But when yung interview niya kumalat na he's saying, sinabi niya talaga to na parang I do not hate him, ganyan, kasi ganito yung he's more of defending the influence and the music, but what for? Yeah, kasi everything you do in your life should be intentional, girl. So ano intention mo to do the music? At saka kasi hindi, yes, it benefited you, pero how about naman the victims na walang kalaban naman, diba? Very, very selfish statement nga yun. So from that day on, parang at saka hindi yan eme-eme mga Bex, kasi kahit buksan niyo yung chat naming dalawa, nagme-message siya sa akin out of nowhere, magsisend siya ng video ni Usher na, ano ba ito, mga ganun-ganun, kini-criticize niya talaga, hindi siya basta-basta masabi lang niya dito na hindi niya talaga gusto yung mga totoo talagang X talaga mga Bex. Ayaw natin mag-support ng mga ganun kasi parang yayaman pa sila yayaman pa sila sa atin, so bawasan natin ng konti. So hindi naman ako kawalan sa fan base ng mga to, yung mga in-follow. Kasi even Chris Brown, I like Chris Brown when I was younger. Like yung mga era niya ng ano ba to? Superhuman song. Yeah, sila ni Kelly. Change my whole life. Opak. Girl effect. Pero nung nalaman ko yung kay Rihanna, parang just get your shit together first, no? Girl, X talaga. Sobrang X. So, ayun mga Bex, no? Just, I feel like it will always start with that. Kasi kung pumipili ka ng tao na i-idolize mo na maayos, then ganun din siguro sa government. Alam mo, Charak! magandang to. Connect talaga. Totoo naman. Magandang topic to. I think ito yung topic natin next episode, yung separating the art from the artist. Kasi marami akong gustong sabihin, pero we have limited time today. Oo nga. Pero yun yung isa sa mga baklita natin, mga Bex, And another one that just came through today, share ko na lang din, Bex, is Selena Gomez's attorney calls investor fraud lawsuit allegation meritless. So,
kaya po ganyan yung headline from Billboard.com about Selena is because may lumabas po na may mga investor po na tinawag na fraud si Selena Gomez and the mother. Kasi nga, meron silang, noong 2020, back in 2021, meron silang parang nag-call sila ng tawag nito, na parang nag-promise daw si Selena na siya yung mag-head ng marketing at mag-fund nga ng research or anything about the mental health kineso. To support the mental health fitness. Parang ganon. Kung naalala nyo, may nilabas siya na parang documentary sa Netflix about that eh. Ano to? Yung Wonder Mind. Parang produce ng Wonder Mind yung yung docu niya. And I think it somehow, it shows how she was affected by her being famous, being celebrity, being linked to Justin Bieber, being scrutinized against Hailey Bieber, yung mga ganyang eksena. Alam ko pa na may ganyang eksena siya sa Netflix before. So, ayan, may mga chika na hindi daw niya na-fulfill yung duties niya. Yun yung mga allegation, no? Pero sinasabi ni Selena dito sa bagong labas na article ng Billboard.com na her legal team is filing a motion to dismiss recent claims against Gomez involving Wondermind, the star's mental health startup. Kasi startup based to ni Ate Girl. So ayun. Ano masasabi mo dito, Bex? May ka ba? Insight ka ba dyan? Di ba siya din yung nag-produce na, alam ko producer siya ng 13 Reasons Why eh. Yung sa Netflix din. It's about yung series, yung a book siya about mental health din. Ayun. I guess, madali naman yang i-prove, lalo na kung totoong active siya dun sa project, diba? Madali naman yang i-prove. I think. Yeah, and I hope hindi to totoo kasi parang yung reputation niya is on the line, no? Kung sakaling totoo man ito. So I hope it goes well to her yung sa pag-file ng motion to dismiss this allegation. Ayun, tsaka pwede rin siya mag-file ng anong tawag dyan? Yung pag nagsasabi ng things na hindi totoo about you. Libel. Ayan, no, she can file a libel case about this. Kasi biglang kumalat, parang ang daming pera nung nagkaso. Talagang nag-send ng keme sa lahat ng media outlets kasi biglang boom, buong sa social media siya nang lumabas agad. So, Selena, laban, kaya mo yan. Yes. Okay na yon. Okay. Next naman natin is, ito na, very successful Filipinos. SB19 and Beanie have performed sa Summer Sonic Japan. So, pareha sila nag-perform sa Osaka and sa Tokyo. And actually, I'm currently watching the live stream nung Beanie set. Ayan. Pero, mamaya, hindi ko masyado naririnig. Ayan. So, congratulations to both groups. Pero, grabe lang talaga. Nakaka-proud. Kasi, I mean, it's not anymore about kung kaya ng mga Pinoy. Kasi kaya naman talaga eh. Pero now that the doors have been opened for this kind of opportunities, parang it's a win for the Philippines. Very, very kabog. And si Mika kagabi, nakaka-proud din si Mika. Nag-live siya kagabi sa Weavers and she talked about Pax Silica and very informed si Bagets about it. And maganda na, alam mo yun, kahit busy sila, aware sila sa mga nangyayari sa Philippines. Parang she's also nakita ko nga yung chika ni Mika. Parang sa ABS ba nag-release ng article na yun. But I'm proud of her kasi I like Mika and Beanie. So go. Yeah. Go sis. So parang sinasabi niya doon na kung sa US nga, malaking bansa, grabe yung the water na yun nga yung brown na yung mga tubig, hindi na nila magamit. What more sa bansa na hindi ganun kalaki sa katulad sa kanila. Anyway, speaking of data centers, pero ito hindi na naman alam ng mga Pilipino. Meron pala dapat itatayo na data center sa Ilocos from a Norwegian from a Norwegian developer na hindi natuloy because nung nagkaroon ng public forum or public discussion, hindi makasagot yung Norwegian na parang proponent, hindi niya masagot yung mga tanong. So nag-walk out na lang siya. Tapos back out na, hindi natuloy dito sa which is good. No, kasi we don't need data centers here. Ayun. Tapos, ang nila, regarding naman Pax Silica, from what I've read, kasi nga madaming against na gawin siya sa Tarlac, ang inaay nila
ang inaay naman nila ngayon is Palawan, Nara Palawan. Which is, dun nyo pa talaga ilalagay. Ay, di ba nga, very known ang Palawan to have water problem. So, it's just, tigilan na natin, umalis na kayo dito. Even though marami tayong against it, the last say will still be BBM. So I think it will I still know. push through. So if anyone, I don't know what to say. Kung meron mang tao na pwedeng pumigil dyan, is still part of the government system. Kung sino man Yeah. yung pwedeng malapit sa kanya. And I hope they realize the impact of what could happen once this is built. Kasi nga, girl, wala pang bagyo, habagat pa lang to. Oo. Tignan mo na nangyari sa mga tao, abot dibdib na yung baha, nakakagigil. Totoo. Tapos, iisipin mo, maglo-launch ka ng shuttle dito to space. Parang, isip-isip muna tayo, no? Kasi saan ka... Tapos, there's no right words anymore for these people. Like, Totoo. parang, Totoo. hindi ko na ma-describe gaano ka-evil, no? Yung mga pinagagagawa nyo. Kasi mga wala kayong puso para dun sa mga taong to na mainly affected ng effects or mainly affected ng impact or result Yes. ng mga pinaggagawa niyong corruption sa amin. Correct. And then a part of that is kasalanan din ng mga tao na sumusuporta sa kanila because sila yung bumoto dun eh. So whoever the fuck is 8 million people, no sis? Is it 8 million? 15. Whoever 15 million, no, na bumoto. Hindi ko alam kung anong nasa isip nyo, pero sana magsisi kayo ngayon, no? At sana na-enjoy nyo yung tax, no? Kasi, meron na naman nag-circulate dito na, oh my God, may nag-circulate na naman dito na balita about someone na from, I don't know which city, pero nag-call daw ng 911 pero walang rumusog. Yeah. Oo, yeah. I saw that. And half naawa ako, half na hate ako kasi dun sa end ng post, parang sa Davao ganito, Dutertes are like, wala. Parang in-compare na naman, Day. Parang ako, can we just stop, patronizing people? Let's patronize ourselves. Tayo mga Pilipino muna bago yung mga taong to kasi Yeah. they didn't do any good for us at all. Kaya tayo nasa sitwasyon na to ngayon. True. Okay? Hindi na talaga natin magagaya ang 911 ng USA. USA is USA. What can we do? If we want to if we want the 911 USA to be the blueprint, then we have to execute it well. Yeah, cannot let someone die. Kailangan i-fund kasi 911 is not free actually. Contrary to talaga? sa Hindi US ko alam. sa US. Okay. It's not free. So I alam ko hindi siya free from all the true crimes that I've watched. So kailangan siya ng funding. Kasi kung walang funding, kasi kung out of volunteerism lang talaga. So medyo mahirap talagang mag-expect ng professionalism and ng alam mo yun, ng ora-oradang action. Gusto mo yung ganun? Anyways, mga Bex, sobrang ulan. Recently, ingat tayo sa mga baha, sa mga pag-ulan, ingat sa sakit. Always bring umbrellas and raincoats. At yung mga bata po. Magdala ng lalo na yung mga pumapasok, magdala kayo ng snack always sa bag kasi you know naman na transport system natin. Gusto konting baha, hindi ka na makauwi. So at least may food ka, di ba? Bring whistle with you para kung may pang-signal ka sa mga ganyang kinain. I love the reminders, Bex. And also another last reminder sa mga bagets, no, Bex? Oo, true. Tigil-tigilan nyo na pong pagliligo sa baha. Utang na loob, this is not pool, it's dirty, no? If bet nyo magka-leptospirosis, go. If you want to die, go. No? But, kasi, girl, kung maligo ka sa baha, you don't know there's a manhole in it. Paano what if you step on it and then you fell? I don't know what to do. Like, sis, nababaliw ako sa mga nagsi-celebrate pag may baha tas nagsiswimming. I can't, no? So, please lang. Na lang din. Alam mo, coping mechanism na lang din talaga ng mga Pinoy. Pero, which is sad, no? Parang, gusto dahil Pilipinas, kaya pa ba natin?
Ate, magtigil ka. Uy, ang daming tao. Oh, nakaka-proud. Sorry. Nanonood pa din ako ng stream nung Bini sa Summer Oh, Sonic. nakakaloka Eh, ang daming sacrificial, no? tao. Nag-podcast po siya habang nanonood siya ng Kaya Kenix. lang. Mapapanood ko pa naman Okay. to later. Okay, so may replay naman. Okay, love it. Feeling ko may mag-upload naman. Hindi, Ayan. pero kasi So, napanood ko naman yung performance nila the other day. So, ano lang, parang sa ano naman to, sa Tokyo, iba lang yung look. Yung look lang yung inabangan ko talaga. ayan. Congratulations. I forgot to, kasi I was doing research about Selena, but Go congratulations lang. to Beanie and SB19, no, Mhm. for representing Pinas. But, you know my thoughts. Exact, my same thoughts. We share the thought. Baka magkaroon tayo ng another Billys na sa Pag comment. nawag na. But if you are, go for it, no? It's part of the engagement and everything. So, i-push nyo yan. Comment lang kayo. Kung naabutan nyo ang baklita, kung nanonood kayo while we are having baklita, comment baklita. Ganon. Totoo. Ayan, so sa aming pagbabalik, pag-usapan naman natin yung ano, bakit nga ba may mga taong juwang-juwa? Yan, and we're back! We're back. Oh my God. And yes, confirm ko lang no, yung chika. Di ba chika ni Mel kanina yung about kay Selena na siya yung nag-produce ng 13 Reasons kanina. And yes. Isa siya sa mga nag-produce. Confirming lang. So, ayun. Kakaloka. Yan, naalala ko Anyway. kasi isa siya sa mga nagpo-promote noon. Tapos nung pinapanood ko na, sabi ko, wala naman si Ate dito. Bakit siya for the promote? As producer pala siya. Ganun. Yung pala Wondermind. Anyway, nagbabalik po tayo mga Bex, no, para dun sa pinaka main topic ng episode na ito kasi tapos na kami mag-rant, no? So, ito, Ito medyo rant pa din. Charing lang, salut lang. Hindi naman. depende kung may bitterness. Charis. Pero ayan, share namin sa inyo itong list na ito, Simulan mo nga, Bex. Ayan, kasi actually ako nakaisip ng topic nito kasi hindi ko gets talaga. Siguro from a person na siguro medyo leaning towards a romantic talaga ako. I don't know. Pero hindi ko gets yung mga taong juwang-juwa. Yung parang Ano ba sa English yan? Kasi hindi ko ma-explain. Hindi ko din alam nagtanong eh. sa akin dito. Hindi ko din ma-explain. It's like, yung parang they can survive pag they are not in a relationship. Yung parang kakatapos lang meron agad. Ganon. Oo, or yung pag single, parang malitegi sila. Ganon. Yung parang panay post na Single, mga na pinagdadaanan. Mga ganon. Oo, mga ganyan. Kailan ba, mga ganon. Hindi kasi ako ganon. So, hindi ko get saan nangyayari yung mindset na, di ba, madami kasi ako nakikita ganyan yung mga pala-post na, na, Charay. lalo na pag bare months. Pag malapit na yung Pasko. Ano ba, Ems? Ay, wala ko. Itago natin. Charis lang. Sino yan? Isa mo nga, telepathically. Wow. Ayan. So, eto, meron tayong mga dito, mga talk points regarding that matter. So, una dyan, juwang-juwa ka ba o bored ka lang? So, yun na na-discuss na kung ano yung meaning ng juwang-juwa. So, ano bang hanap? Bakit juwang-juwa? Gusto mo lang ba ng lambing, ng attention, companionship, or what? Ano talaga? Hindi ko alam eh. Kasi ako parang... Ako, ang masasabi ko sa mga ganyang tao, I think it has... Ayan, I think it has something to do with the trauma from the past or the upbringing setup. Kasi possible na yung tao na yon is, example lang to I'm not pointing a person, mga Mex, or this is not a reflection of me, no? This is in general idea. And also based from the people that I have worked with from the past kasi there are series of coach and mindset coach, different kinds of coaches in basketball profession. coach, So, charot lang. Ay, hindi never nating na yan. Never nating na yung lane na yan. Unexplored territory. Correct.
Parang mga kiyauti. Anyway. Gag. So, Para magpapalunod. Charis. Charot! Charis lang. Ayan. So, what I'm saying is maybe it has something to do with the trauma that was not healed in the past, or it has something to do with the upbringing ng mga parentals or nung culture and environment. So, it has something to do with those, I think. Lalo na, for example, if kung ano ka, kung halimbawa, lumaki ka sa broken family, tapos babae ka sa mother side ka, and then hindi naman kayo sobrang close. So, syempre, naghahanap ka ng attention ng utoks. So, parang hindi ko naman sinasabi na mag-jowa ka para maging tatay mo. Pero, yung affection Gets. yung affection ng lalaki, yun yung hinahanap. Yung, Kumbaga, daddy yung attention. issues. Oo, ipagpalagay mo ng ganyan. Pero marami pang factors eh. Kaya siguro sa ating mga Pilipino kasi hindi mahalaga sa atin yung counseling, hindi sa atin mahalaga yung pinag-uusapan yung mga ganitong bagay because we find it sensitive, we find it embarrassing to talk about. But technically, as a whole, you should sit down and be honest with yourself, and you should have self-awareness kung ano ba talaga yung gusto mo. And what do you think hinders you from doing something, or what do you think is triggering you from wanting something? Yun yung importante kasi nababaliwala yun eh. Thinking about it now, from what you're saying, maybe nga galing siya sa youth. Kasi I remember, it makes sense. Kasi as a gay person, nung high school, yan yung mga edad, di ba, na nagsisimula ka magka-crush, ma-in-love, ganyan. Yung mga events like prom, Valentine's, traumatic siya for me. Kasi, di ba, it doesn't cater for the gays eh. It caters for straight, for the kids na straight. Di ba? Parang for me, medyo stressful yung kailangan ko magpanggap, na ako mag-date ng Miller, kahit hindi ko naman bet. Yung mga ganun. So parang siguro kaya medyo leaning towards a romantic ako. Kasi nung formative years ko with it comes to romance, medyo ganun. Medyo worry siya for me instead of something fun. Although, na-enjoy ko din naman yung prom because of my friends. Tapos nanalo pa ako ng Mr. Senior, mga ganong kineme. Nag-flex pa eh. Ayan. So, when it comes to ng mga jowang-jowa, dyan pumapasok yung, minsan kahit red flag, bumababa yung standards ng tao kapag lonely, para lang makahanap ng jowa. Yung mga bare minimum na trato, minsan kaibigan lang pala, kasi na-overread nung mga jowang-jowa na ay may something na. Ang feeling ko yung may something na to is more of dun sa Delulu era. Pero dun muna tayo sa red flag. So, yung sa red flag, I think, kaya natotolerate siya. Kasi nga, growing up, akala nung person, may it be lalaki or babae, akala niya, okay lang yun. So, nung nakahanap siya ng tao na parang same doon sa personality ng tao na yun, parang, okay lang siguro yun. Kasi lumaki siya na cheater yung mother or cheater yung father. So, parang feeling niya normal lang yun. Gets? So, parang, normal lang to, okay lang to. Okay, hindi pwede din kasi siguro, dahil nga hayok na hayok jomowa. Yung parang, hindi mo na gusto nga lang itry. Pinapalagpas na, di ba? Kasi for the sake na magka-jowa. Which is dangerous. Tsaka part dyan is yung insecurity. So, kung halimbawang insecure ka to yourself and you're not confident enough, feeling mo, yun na yung itong person na to is yun lang yung tao magmamahal sa'yo. So, tinanggap mo na lang. Yeah. So, feeling mo, pag nakipag-iwalay ka dyan, wala nang ibang magkakagusto sa'yo or nobody, basta yung hindi ka mamahalin katulad nung sa kanya. Pero hindi mo pa kasi na-discover yung sarili mo. Kumbaga, it's really important for me, to improve yourself first. Yung love yourself first talaga. Bago mo ialaw ang ibang tao na mahalin ka. And alam mo rin yung sarili mo na mahalin yung iba. So, that's very important. Yun. Yun yung sa red flag. Go na sa Delulu, Bex. Yung sa Delulu, ito yung sinasabi mo, Bex, kanina.
O, ito yung sinasabi mo, Bex, na friendly lang naman, pero may kilala akong ganito, na syempre hindi ko na i-drop kung sino, pero meron akong kilalang ganitong eksena na dinadalan siya ng food, dinadala yung gamit niya, pero kasi, ang punto dito, Bex, sa lahat, ginagawa din naman yun ng utok. So, bakit ka mag-a-assume, no, na bet ka? Meron lang talagang mga lalaki na very overly sweet sa lahat na hindi mo na ma-identify kung talagang friendly lang ba ito or something else. So, pag ganon, Kahatid ka, kahit lagpas na lang stasyon, gano'n. oo, inisip ko nga minsan, ako ba yung dilulu? Kasi parang, Di ba? Hindi, Oo. lalo na if you are in a vulnerable state na na yun nga, gustong-gusto mong jowa talaga. Ang lakas talaga ng dilulu. Lalo na kung yung guy pa, katulad ng ina-explain mo kanina, na overly sweet, ganyan. Parang, minsan, babasahin mo din talaga sa, ay, makabet ako neto. Pero girl, hindi ka sure. ang tip mga Bex, hanggat walang sinasabi, wala. Yun Oo, lang yun. totoo. Until there's no confirmation, then wala. Kung hindi ka makapaghintay, ikaw ang mag-confront. As a woman, hindi mo kailangan maghintay palagi ng sagot. You can initiate and ask. Kasi Totoo. nagawa ko na yun before, Bex. May Tsaka pag- tinanong ako one time na, bet mo ba kiss ganyan? O, diba? Then sinagot niya din na hindi. Hindi. Eh, bakit mo ako Hindi ka po. Diba? At least may initiative ako magtanong, diba? Totoo. Oo, Hindi ka hindi yung dilulu. parang, hindi yung mag-a-assume ako na, dahil bet ako nito, kasi nahatid ako hanggang LRT Santol. Tsaka lalo na din ngayon sa online world. Kasi nung time natin, hindi pa masyado. Yung karamihan pag jowang-jowa ka, isang reply lang, feeling mo talking stage na kayo. Nag-reply talking stage na ito. Uy, hindi talaga. Hala, tinawagan ako talking charing. Hanggat hanggat wala. Hala, nag-dinner kami na, gano'n. Hala na good morning, na to, consistency. Guys, hindi pa yung consistency, marami pinagdadaanan ng relationship, nanggigigil ako sa inyo. At saka dito So, din pumapasok yung minsan hindi na yung tao, yung yung talagang nabebetan mo. You're just falling for the idea of that person. Diba? Kahit may mga red flag na pinapalagpas mo, kasi nga, nandun ka na lang sa idea na ay magiging ka. Ay siya yung magiging jowa ko. More than na, gusto mo ba talaga siya? Gusto ka ba talaga niya? Compatible ba talaga kayo? Oo. Diba? Kasi minsan may mga nag-work naman kahit na opposite kayo talaga with everything. Pero may mga na nag-work kasi may isang bagay na napagkakasunduan siguro kaya nag-working relationship. Pero ayun, dun sa mga jowang-jowa, may kilala, oh my God, daming pumapasok sa isip ko ng mga jowang-jowa, oh my God. Meron, ayun, may jowa na siya ngayon. Yung jowang-jowa na kilala ko. Pero, nag-ahit na yung legs. Pero hindi ko sure, Bex, hindi ko sure, Nag-ahit Bex, pa rin. hindi ko sure kung kung tama ba yung tao na yun for her. Kasi, parang ang dami kong red flag na nakikita, pero hindi niya nakikita. Kasi nga, jowang-jowa siya. So, chika ko sa'yo offline kung bakit, no? Sa offline ko na lang ichichika, but yeah, yun yung napapansin ko. Go na Ayan, lang, no? Kasi nga, jowang-jowa. Pero meron pa dito yung siguro din yung, lalo na sa mga ka-age natin, the pressure, lalo na from the society, from people around them na, okay rin ka magkakajowa. Okay, nakikita mo yung mga barkada mo, kinakasal na, or may mga pamilya na, ganyan. So, siguro malaking impact din yun. Pero kasi talaga for me, isipin ko pa lang yung may katabi ako na, parang ewan ko, parang, Ayan. Another sa list natin mga Bex is yung single pressure and FOMO. So, yung mga hanashi na mga katanungan sa mga Bexters natin na kailan ka ba magkakajowa? Tapos yung nakikita mo kasi usong-uso ngayon lalo na sa mga millennials tulad natin na nakikita natin ng mga kinakasal na yung mga kasabayan natin, mga kabatch natin, or may mga jowa na. So, parang feeling mo, pag single ka, something is wrong with you. Yung iba, nakikita mo, may pagbaptize na nung mga bagets, may first communion na nung mga sabi ko, di ba, meron na silang mga graduate na junak. So, parang, yung sa mga graduate sa kindergarten or prep or sa
sa elementary. So, yung mga ganyan, hindi naman siya dapat ika-pressure kasi kanya-kanya tayong timeline. Ginusto nila yan. And ito naman sasabi ko mga Bex, no, hindi lahat ng kasal or in a relationship masaya. Siyempre, yung iba dyan, pang Danas, front sorry. lang. Hindi. Siyempre, yung iba dyan, Ewan lang. pang front lang nila yan sa social media para magmukha silang masaya at perfect. Pero in reality, hindi naman talaga. So, hindi mo rin Yeah. masasabi. Kaya dapat be thankful ka na lang na kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Kasi, kung para sa'yo, darating din yun sa'yo at the time or at the time that you least expect. Siguro din kaya din hindi ako, laging bumabalik sa akin. No? Ina-analyze ko yung sarili ko, bakit ako hindi ganito? Dahil as a member of the community, parang hindi namin natural path yung path ng mga straight people. Yung expectation sa amin, hindi katulad sa inyo na kailangan na to certain age, may asawa ka na, ganito, dapat may anak ka na. Kami kasi, bawal nga kami ikasal dito. Paano naman, hindi ka naman magkakabulak sa espadahan. So, siguro kaya din hindi ko masyado iniisip yung mga girl. Meron lang Minsan nga, fear, meron lang fear din na, syempre, cliche sa mga, lalo na dito sa Pinas, na tatanda ka mag-isa, mga ganyan. Yun siguro, minsan naiisip ko, pero hindi pa din talaga. correct. And, may mga nakikita ako na kinasal pero parang hindi For the sake, dapat yon. Oo, for the sake, kasi nga 30 na, ganun. So, parang ako, sis, are you sure? Parang for taking this path? Kasi parang hindi ito yung bet mo, pero nilaban mo, di ba? So, if feeling you're ko, thinking what I'm thinking, it's the same. yeah. Ako siguro, naisip ko lang magpakasal ngayon if madadala sa snow. Charot nga. Oh my God. We should catch up soon, Bex, kasi ang dami nangyayari. But, yeah, ako, that's true. Alam mo, I don't really see, matagal na natin ito pinag-uusapan, even college, ayaw natin dito. Mas lumala lang ngayon. So, good luck to our journey na makalayas na dito is. Anyway, ayun mga Bex, no, wag tayo magpa-pressure. Pressure lang yan. Tao ka, no? Hindi ka cooker para ma-pressure. Ganon. Correct. And Oo. syempre, actually, lahat yung number 5 parang natakil na natin lahat. Nabanggit na natin. Pero yun Ayoko yung nga. yung final question dito, bago ka pumasok sa relationship, I think you should answer the question, ready ka ba talaga? Or ready ka ba magmahal? O ready ka lang magjowa? Kasi those are two different things. Pero, Mm-mm. At saka, the ikaw, question kung is, risk taker do you ka know, naman, di ba? Why not? true. At saka, the question is, do you know what love means talaga? Kasi baka Totoo. mamaya yung sinasabi mong mahal-mahal lang kasi nalilibugan ako kay ate kaya bet ko to or nililibugan Or ako baka, kay kuya kay bet ko to for kang reasons. or, Oh. or baka nakikita mo sa iba, ganito yung love. So, ganun din yung gusto mo mangyari sa'yo. Pero hindi, My magkaiba naman kayo God. ng situation, di ba? So, parang, Correct. kailangan talaga introspective ka din when deciding things. Pero, what, if ready ka naman, if willing ka naman masaktan, di ba? Sabi nga nila, di ba, okay lang naman masaktan pag nagmamahal kasi sa dulo pa naman siya. Tsaka kung willing kang gumastos, go. No? Totoo. Isa sa factor kasi pagkakaroon ng jowa, magastos mga Bex, no? Kasi Kung willing ka daming mabuntis tas hindi kaganapan. mapanindigan. Dahil magastos, isa pa yon, no? Totoo. My At saka, anong God. buhay na yun? Kaloka. Ayan. Kayo ba mga Bex, anong masisay nyo sa mga taong doon? Pero totoo naman, di ba? Meron talagang mga ganung mag-post. Sa social media ko kasi siya napapansin talaga. Yung parang sobrang sad nila pag single sila or pag Yung matagal na mga silang ganito, single. Bex, ang masasabi ko is they are just really seeking attention. That's it. Pam-pam. And then maybe yeah, that's the right word, but mabait tayo dito sa Baxter. Pero ayan, very plastic. Pero ayan, very attention seeker yung mga ganyan or gusto lang talagang mapansin or kailangan ng sympathy from others para O baka or kailangan nagpapapansin lang sa ng ex. kausap. Pwede. Kasi may mga ibang babaeng ganyan na nakikita niya pa yung mga post ko para sa kanya to eh.
or binabasa. Hindi, wala na nga siyang pake, hindi niya binivisit yung page mo, dahil. Paano? O yung iba pa nung nag-view lang ng story, ay, bit niya ako. Uy, Pwedeng matic lang. Kasi minsan pag nag-view ka ng story, minsan matic siya pumupunta sa next person na hindi mo alam Ako- kung sino yung next person. pag, ko ito, everyday habit ko, lahat ng stories binubuksan ko. Pero hindi ko lahat Diba? tinitingnan. Kasi ako yung person na ayoko ng notif sa phone. So, kahit sa IG, pag may mga nakabukas na ganyan na hindi ko pa nabubuksan, pero ganito yan mga Bex, ganito ginagawa ko para walang notif. Pag click kong ganyan, pipindutin ko na yan ng gano'n. So, hindi ko yan talaga nakikita lahat. Kasi click ko na siya ng next. Pero nakita mong binuksan ko yung store. Ganon. So, wag niyo masyadong So, basahin. again, wag dilulu, no? Kung nakita yung story, it doesn't mean may paki siya. Minsan, aksidente lang nila nakikita, lalo na napupunta yan sa unang part na ma-view nila yung story pag may mga nag-like or may mga nag-comment sa story mo kasi nga part ng algorithm. Paano mo Kaya malalaman i-up na bet ka sa social media? Ako siguro Yung pag ang nilike, mga pictures, yung pinakauna mong pictures, like me, I have, Si ano ba to? Charing. I have 2,000 posts. Tapos Oo. pag ibig sabihin, ang layo na nang nag-i-scroll. Layo na nang i-scroll mo sa page ko. Pag may nag-like yan yung pinakauna kong post, ibig sabihin, sinuyod mo yung buong page ko. Pwede pa siguro yung isipin ko, ay baka may bet to, gano'n. Pero kung bagong post or recent or story, baka hindi mo siya. Diba? Iba nga. Ay, ako hindi ko ma-define kung talagang bet ka. For me kasi, ang social media is more of way of communication. Pero it doesn't mean anything unless kung they mean it talaga. Like, if they True go naman. out of their way from social media, from, let's say, meeting you in person, or probably, kung malayo man, kung wala sa local, probably kung halimbawang meron ng calls involved, then that's different. True. Totoo. Ayun, so yun lang naman mga Bex. Kayo, anong hanas nyo about this topic? And meron ba kayong mga kilalang duwag-duwa? Share nyo na yan below in the comment section. Yes. Ayan. And syempre, dito tayo sa episode 4 today, tayo ay Watch Mote. So, i-share namin ang mga bet namin na napanood over the past week at kung merong kaming recommendation, kung movies man yan or series. Ikaw, Bex, anong marirecommend mo sa ating mga Bexters? I know sobrang sumikat na to recently, pero hindi ko pa yata na-share dito. I think it's one of the best films this year, Obsession. Super love it. You should watch it, Bex, with Jowa Hey. Kasi it's about relationships. Tamang-tama sa episode natin. Ano siya, medyo fantasy, medyo horror, pero hindi siya mo jump scare. Is it on streaming platform like I think- HBO? I think it's on Apple TV. Pero kasi, I just look for it online. Ayan, panoorin nyo rin yung The Drama. Maganda din yung The Drama, starring Zendaya and Robert Pattinson. Yan. Okay. Ikaw, Bex, anong recommendation? Recently we watched Spider-Man, yung bago. Ano nga ba yun? Brand new. Shit. I forgot the Brand new car. I forgot the Brand New Day. Yeah. Brand New Day. So maganda siya. Hindi ko sobrang nag-improve. Ewan ko. Even before okay naman si Tom, but he have matured in this sequel. So I'm impressed. So winner yung movie na to. Kahit na hindi ka fanatics ng Marvel, you will enjoy it. Ako kasi I'm not really fond of sci-fi. Well, this is sci-fi kasi di naman true. But I'm fond of Marvel for entertainment. Kasi maganda laging execution nila and it's always fun. So na-enjoy ko yan. Masyado mag-iisip. Oo, yung basta nag-enjoy ka lang, ganon. Then visually, Escape you're lang just talaga enjoying. siya. Yeah. Oo. And to save time sa mga
kung nasa cinema pa siya available and to save time sa mga manunood pa lang, wag nyo nang hintayin yung dulo kasi wala kayong aasahan. Yung end credits. Oo, kasi 'di ba usually ang Marvels, they always have a short clip from the end credits, but this time wala. So wag mo nang asahan, umalis ka na agad. Yun na lang 'yan. I'm just giving this advice to save time kasi yung iba naghihintay pa talaga at the very end to watch out for the short clip pero wala this time for Spider-Man. And then another series that you could watch is Widow's Bay ng Apple's TV. It's horror comedy. Nakakatawa siya na nakakatakot na ewan. Basta alam mo yung nakakatakot pero ginawa nilang light. Yeah. Ayun. So it's available on Apple TV, but you can stream maybe sa other streaming sites online na illegal. Go nyo lang yan. I-support. Kasi nga, yung Pilipinas, nagpataw ng tax sa mga online streaming platform na wala naman dati, na ito na nga lang yung ine-enjoy, nagdagdag pa ng tax, buisit. Anyway, so yun yung mga suggestion ko, Bex. Ayun. So watch nyo na yan mga Bex. At syempre, hindi matatapos ang episode na wala kayo nalilern. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Bex. Puksaan dito, warlahan doon. Bardahan dito, awardan doon. Ano na mga Bex? I'm Bex, and for this Word of the Bex, ang pag-uusapan naman natin ay infighting. Ang infighting o internal conflict ay tumutukoy sa bangayan, sa pagkakapangkat-pangkat, at sa discrimination sa loob ng isang community. So sa konteksto ng LGBTQIA+ community, ito ay tumutukoy sa puksaan natin sa isa't isa. Imbis na labanan ang systemic oppression sa labas, madalas napupuntang enerhiya natin sa pakikipagpuksaan sa isa't isa. Maaari nitong tawaging horizontal hostility. Sample nga, Bex? Number 1, gatekeeping and erasure. Ito yung pagdidikta kung sino lang ba ang valid na mga miyembro ng community. Isali na rin natin dito yung mga usap-usapang ihiwalay ang P sa LGBTQIA+, para daw mas madaling matanggap yung LGB. Number 2, assimilation versus liberation. Ito yung clash sa pagitan ng mga gustong makisabay sa traditional society at yung mga gustong gibain ang kasalukuyang sistema. Nandiyan din ang generational divide, ang hindi pagkakasundo ng mga elder gays sa mga younger gays. Maraming mga dahilan bakit nangyayari ang infighting, pero laging tatandaan na ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na dapat ay pare-pareho tayo ng opinyon sa mga bagay-bagay. Pero kung ang internal debate ay nagiging dahilan upang mawalan ng karapatan at kaligtasan ng mga pinaka-vulnerable sa ating community, hindi na yung simpleng debate, unconscious oppression na yun. Hindi natin makakamit ang tunay na liberation kung tayo mismo ang nag-aaway-away dahil ang pagkakawatak-watak ay nagpapahina sa ating pwersa at nagbibigay daan naman at lakas sa mapangaping sistema na patuloy tayong kontrolin. Upang magtagumpay, kailangan natin ibaling palabas ang ating lakas laban sa mga totoong kalaban at magkaisa. Our community is not perfect, so call out if you must, lalo na if may baka nakikita kayong hindi tama at mali sa ating komunidad. Pero, do it with respect and integrity. Huwag maninipa. At yan ang Word of the Bex. Ayan, thank you so much for the Word of the Bex. Hindi ko alam kung si Between yan o ako yan. Kasi parang ilan lang yung nagpipilian kung i-insert. Yan. Anyways, thank you so much guys for tuning in today for another episode here on Bexters. Formal. Yes, mga Bex, and thank you very much. At kung nakaabot kayo sa dulo ng episode na to, comment nyo fab. No? Kasi fab kami ni Mel at fab din kayo for tuning this episode. And syempre kung jowang-jowa ka na, kumalma ka lang, Day. Darating din yan sa'yo. Ikinuha ko yung kipay mo siya. Oo, Day. Calm your tits, no? Ganun yung atake. Yun ang atake, no? Totoo. Huwag tayong gigil, no? Kasi actually, I don't know what to say. Mas better kung ano man ang disposition mo ngayon. Yan ang masasabi ko. Mukha lang hindi masaya, pero mas masaya yan. Sorry. Gusto mo ba yun? Ayan, and syempre, follow nyo na kami sa aming social media accounts. No? Tuloy-tuloy lang tayo sa chikahan. Kung di pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. I-comment nyo na ang mga violent reaction ninyo and happy thoughts dyan sa comment section below. At babasahin namin na si yan. Billy. Samahan nyo na din si Rachel na nag-comment na from Facebook and YouTube. No? Thank you so much, Rachel, for always tuning in. Love it. Ayan. And if you haven't yet, rate nyo ng aming podcast ng 5 stars. At
Follow on our social Dexter's Podcast, PKXCRZ Podcast, Zona with 48760 and Between the Jobs. Ayan, Telly, bawi ako next episode. Sabi niya, banatan daw natin yung magkapatid na drama-rama sa Senado. Oh, Pero kasi feeling ko natira na natin sila before. So, ang malala. Oo, kasi nga, yung, di ba, shinare ko na, wag tayo magdrama-drama, hindi tayo ganyan dito. Wow, parang ikaw yung... Kamusta ka? Dapat ganon. Diba? Tsaka kung di daw dahil sa kanya, wala daw magkakaroon ng 10,000 na ayuda each. Nasaan, be? Sana nakadating sa amin. Yung otox ko ha, sa'yo. Ang bento ka. Kwento mo sa kaldero mong milyon-milyon. Ayan, thank you so much again, mga Bex. Always be kind. Bye. Always be kind, mga Bex. Thank you for tuning in. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.